Kadugtong ito po ang side grafting technique. Napaka-versatile nung ganitong technique dahil pwede siyang gamitin kahit nasa anong edad ng rootstock. Mula po sa rootstock na edad na 3 months pataas ay pwede po natin itong gamitin. Kahit po maliit yung sanga, kahit malaki yung sanga, maia-apply natin yung ganitong technique. Kung meron kayong existing na puno dyan sa inyo na gusto nyong gawing iba-iba yung variety ng bawat sanga, ito po yung technique na may advice ko na gamitin ninyo. Meron na po ako na-upload na video kung paano gawin ang technique na to. Meron na rin po akong na-upload na video about cleft grafting at nag-upload na rin po ako nung paano mag-graft ng avocado gamit ang whip and tongue grafting technique. Meron pong iba na nagko-comment na parang nawawalan na raw sila ng pag-asa dahil hindi raw sila makabuhay. Kailangan lang po nyo ng practice at huwag kayong magtatakot na mag-eksperimento. Sumubok po kayo ng iba't ibang gulang ng sayon. Kung minsan po, kayo ang makakadiscover kung ano yung mas hiyang sa inyo. Yung iba, ayaw nilang mag-graft dun sa sanga na kulay brown. Pero kung makikita nyo doon sa video na to, kulay brown yung ginamit ko na rootstock at kulay green yung ginamit ko na sayon, pero successful yung kinalabasan. Ang maghahasa po sa inyo ng skill na ito ay yung sarili nyo ring karanasan. Mas madalas po ninyo itong ginagawa, mas lalo po kayong gagaling sa larangan na ito. Masaya pong libangan ang grafting. Masaya po pagka nabuhay nyo yung dugtong ninyo. At lalo pong mas masaya kapag namunga na yung ginraft ninyo. Hindi po talaga madali na matutunan yung skill na ito. Talaga pong gugugol kayo ng oras. Meron pa nga pong ilan na hindi naniniwala na nag-exist yung ganitong technology o yung ganitong pamamaraan. Meron nagsasabi na GMO daw po ito. Hindi raw po dapat pinapakialaman yung natural na ayos ng mga halaman. Pero para po sa akin, hindi po ito GMO. Yung iba nagsasalita ng GMO, hindi naman nila naintindihan kung ano ang ibig sabihin ng GMO. Ang grafting po ay inimbento para po mapahaba ang buhay ng halaman, para po ma-maintain yung variety, para po mapalakas yung resistensya ng mga puno. Dahil tayo po mga tao ay dumidepende sa kalikasan para mabuhay. Yung iba po nagtatanong kung gaano daw po kahaba ang buhay ng grafted na puno. Hindi ko po masabi kasi ako po ay mag-50 years old na. Yung father ko po bumili ng grafted na mangga. Pero hanggang ngayon po ay buhay pa rin. Naniniwala po ako na hanggat buhay yung rootstock, mananatiling buhay yung buong puno. Patuloy po tayo magsama-sama sa vlog na ito. May mga nagsasabi po na ang galing ko raw, magaling daw ako mag-graft. Pero sa totoo po ay hindi pa po ako magaling. Patuloy pa rin po ako natututo. At natututo din po ako dahil sa inyo, dun sa mga nagse-share at yung mga nagtatanong. Marami pong salamat sa walang sawa ninyong panonood ng mga video at pagsuporta sa content na ito.